Ang pakikiisa at pagsunod ni Jose sa dakilang plano ng Diyos sa kabila ng mga balakid at panganib ay naging daan upang matupad ang sinabi sa aklat ng mga propeta tungkol sa Mesiyas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ito ang naganap nang ipanganak si Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki, at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay obedience. Tayo ay nasa ikatlong araw na ng ating Misa de Gallo o Misa Aguinaldo bilang paghahanda natin sa araw ng Kapaskuhan. At dinadala tayo ng ating Ebanghelyo ngayong araw na ito sa pagtalima at pagsunod ni San Jose sa dakilang plano ng Diyos. At narinig natin ang kwento kung paanong ang Panginoong Jesus ay ipinanganak at napakahalaga ng naging tungkulin, gampanin ni San Jose sa plano ng Diyos na ito. Kahapon narinig natin yung talaang kanon ni Jesus at narinig natin yung mga pangalan. At bawat pangalan sinasabi na si ganito ang ama ni ganito. Pero sa kaduluduluhan, kakaiba pagdating kay Jose, sinabi doon na si Jose ang asawa ni Maria. Bakit hindi binanggit na si Jose ang ama ni Jesus? Hindi po ba't masyadong mysterious? O kaya naman ay masyadong intriguing? May issue? Mga kapatid, kaya nga isinunod agad ni San Mateo itong kwento kung paanong si Jesus ay ipinanganak. At maunawa natin kung bakit ganoon ang lengguwahe ni San Mateo. Doon sa kahapong gospel, binabanggit na si ganito, ang ama ni ganito, ang ama ni ganito, ang ama ni ganito. Pagdating kay San Jose, si Jose na asawa ni Maria na ina ni Jesus. Parang naiba po, di ba? At ito, sa gospel natin ngayon, ay ipinapaunawa sa atin ni San Mateo na si Jesus ay hindi directly na anak ni Jose. Iniba ng Diyos ang plano. Kaya nga si Jose may mga plano sa buhay. Even si Maria mayroon ding plano sa buhay. Pero makita natin, kapag ang Diyos ay gumalaw at pumasok sa kwento, naiiba. Iba yung plano ng Diyos, iba yung plano natin. At kung ating makikita at maunawaan yung ating plano at ang plano ng Diyos, sana maunawaan natin na higit na mahalaga at mas mataas ang plano ng Diyos kaysa sa plano natin. At ito yung itinuturo sa atin ni San Jose, na kapag naunawaan natin ang plano ng Diyos, napakahalaga
na iset aside natin yung sarili nating mga plano at pangarap sa buhay. At matuto tayong tumalima, matuto tayong sumunod sa plano ng Diyos. How many times na yung plano natin ang gusto nating masunod? Pero kahit na ito yung plano natin, kapag ang Diyos ay gumalaw at hinayaan natin gumalaw siya sa buhay natin, iibahin ng Diyos ang plano mo. Kaya minsan doon tayo nagkakaroon ng pagtatalo sa kalooban kung alin ang susundin. At si San Jose ay isang halimbawa para sa ating lahat ng pagtitiwala at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Na kapag ka nagtiwala at sumunod tayo sa kalooban ng Diyos, everything will be fine, everything will be okay, at lahat ay magdudulot ng hindi lang personal na kabutihan, kundi ikabubuti ng karamihan ng lahat. Kaya nga mga kapatid, dito sa ating gospel, nagkaroon ng katuparan ng plano ng Diyos na ang tagapagligtas, ang Mesiyas, ay manggagaling sa linya ni David at ang paghahari niya ay walang hanggan. Ito ang sinasabi ng propeta. At sa pamamagitan ng pagsasabi ni San Jose ng oo, hindi lang si Maria ang may fiat, kundi maging si San Jose ay nagsabi ng oo sa kalooban ng Diyos. Nang pagkagising niya sa kanyang panaginip, ay pinakasalan niya si Maria. Yung yes na yon ni Jose kay Maria ay yes ni Jose sa Diyos. Na handa siyang tupdin ang kalooban ng Diyos at ang kalooban ng Diyos para kay Maria, para sa kanila. Kaya nga, makita natin that the obedience of Joseph, dinala tayo sa kaganapan ng plano ng Diyos ng kaligtasan. Alam nyo, napakahalaga po nito na matutunan natin ito sa ating buhay. Kasi kung ating palaging pakikinggan at susundin ang kalooban ng Diyos, palaging magiging salvific yung ating mga desisyon, dadalhin tayo sa kalooban ng Diyos, sa kagustuhan ng Diyos. At kapag tayo ay tumatalima sa kalooban ng Diyos, walang talo doon. Palaging panalo. We will win and we will triumph because this is the plan of God. Kaya nga mga kapatid, sa pang-araw-araw nating buhay, pagkagising natin sa umaga, pagtutulog tayo sa gabi, mahalaga, tanungin natin, Lord, ano ang plano mo sa maghapon? Sa araw na ito, ano ang gusto mong gawin ko? At bago matulog, dasal ulit tayo, sabi natin, Lord, natupad ko ba ang iyong kalooban? Sana bigyan mo ako ng panibagong pagkakataon bukas na tupdin kung ano ang kalooban mo. Mga kapatid, tulad ni San Jose, tayo nawa ay matutong makinig at sumunod sa kalooban ng Diyos. Ibahin man ng Diyos ang plano natin, ang buhay natin, huwag tayong manghinayang. Dahil kapag sinunod natin ang kalooban ng Diyos, sigurado panalo tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming tumalima at sumunod sa iyong kalooban, katulad ni San Jose, naway maging kagalakan namin araw-araw ang tupdin kung ano ang nais mo sa amin. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mag-like, follow at subscribe sa Word of the Day para sa inyong pang-araw-araw na inspirasyon. Inaanyayahan ko po kayong i-like ang aking Facebook page at mag-subscribe sa aking YouTube channel na Word of the Day. Samahan ninyo ako sa araw-araw na pagninilay ng Ebanghelyo upang mapalalim ang ating pananampalataya at magkaroon ng gabay sa bawat hakbang ng ating buhay, araw-araw. Kaya po, huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe upang manatiling updated sa ating pang-araw-araw na pagninilay. Maraming salamat po at naway patuloy tayong pagpalain ng Diyos.